Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Madala sa ating pagliliwaliw kasama ang ating mga kaibigan o kakilala, doon tayo nakakahanap ng kasiyahan. Normal na ang mga biruan at tawanan na siyang mas nagpapatibay sa inyong samahan. Ngunit paano kung sa isang iglap, ang katuwang ito ay maging isang bangungot para sa inyo? Dear Papa Dudut, may mga pangyayari talaga sa ating buhay na maaaring magpabago sa ating mga pananaw. Yan ang aking natutunan sa loob ng 18 years kong pamumuhay. Ako nga pala si Ina, di ko tunay na pangalan. Tulad ng nabanggit ko, ako ay 18 years old na at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Ang kwento po na nais kong ibahagi sa inyo ay nangyari noong bago pa lamang po ako magtapos ng high school. Sa mga panahong yon ay may dalawa akong may tuturing na matalik na kaibigan. Sila Sonia at Kate. Magkasundo kaming tatlo. Dahil sa parehas kaming mga madadaldal. Binansagan na nga kaming trio daldalita ng aming mga guro. Dahil hindi yata kami nauubusan ng pag-uusapan. Simula pa lang kasi first year ay magkaklase na kaming tatlo. Kaya naman sa loob ng mga taong yon ay nabuo at mas tumibay talaga ang aming pagsasamahan. Hindi naman kami mga malulokong estudyante. Ang totoo pa nga niyan ay kasama kami sa honor roll. Sadyang hindi lang namin mapigilan ang pagkukulitan sa bawat oras na magkakasama kami. Stress reliever na din kasi namin ang ganitong bonding. Lalo pa nga at pare-pareho kaming pressured sa aming pamilya. Malaki kasi ang expectations nila sa amin kaya naman minsan ay na-stress din talaga kami sa pag-aaral. Don't get us wrong. Enjoy naman kami sa aming mga ginagawa sa school pero may mga times lang talaga na mapapaisip kami na paano kung walang ganong kabigat na responsibilidad na nakaatang sa amin. Marami kaming what ifs pero dahil alam naman namin na kahit naman isipin namin ang mga yon ay hindi pa din mababago ang katotohanan na we cannot fail or mapag-iwanan sa school dahil may pamilya kaming umaasa na dapat ay ganito or ganyan kami. Kaya naman para hindi kami mabaliw sa ganong mga bagay ay sinamantala talaga namin ang mga pagkakataon na may events ang school kung saan ay makakapag-unwind kami. Di talaga namin pinapalampas sa mga ganitong activities. Kaya naman na mag 4th year high school kami at napagpasyahan ng school na magkaroon ng retreat ay sinamantala na namin. Tuwang-tuwa kaming tatlo dahil parang huling beses na rin yon na magkakasama kami sa ganong klase ng okasyon dahil graduate na nga kami. Pagdating kasi ng college ay iba-iba kami ng university na papasukan. Kaya naman hindi namin alam kung kailan ulit kami magkikita-kita. Kahit next Friday pa nga ang nasabing retreat, ay namili na agad kami ng mga kailangan namin puwera na lamang
sa mga foods na pwede naming mabili day before ng alis. Nagpaplano na nga kami ng aming mga gagawin since mag-i-stay kami ng overnight doon sa aming pupuntahan. Friday kasi ng gabi ng alis and possible na Saturday morning na ang dating namin sa location ng retreat house na aming tutuluyan. Pwede ding mag-camping sa labas noon na siyang mas nagpasabik sa amin dahil first time namin gagawin ang ganong setup sa aming mga unwinding moments. Sa sobrang excite namin, halos hindi na kami makapaghintay na dumating ang araw ng alis namin. Maging ang iba naming mga kaklase ay ganon din ang pakiramdam. Kaya naman hindi maiwasan na yon ang maging usapan sa school hanggang sa dumating nga ang araw na aming pinakahihintay. Hinatid ako noon nila mami dahil medyo late na rin. As usual ay madaming bilin ang iniwan nila bago sila umuwi at iwanan na ako doon sa school. Bago kami umalis ay inorient muna kami ng aming mga guro sa mga bawal at pwedeng gawin. Unang-una nilang sinabi na kapag gabi daw ay iwasan namin ang pag-iingay at paglabas ng mag-isa sa aming kwarto. Hanggat maaari daw ay 2 estudyante ang magkasama upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Yung sa pag-iingay na part ay pinaliwanag nila na dahil nga kumbento yung pupuntahan namin. Kapag gabi ay ayaw ng mga madre na may nag-iingay. Prayer time din kasi nila from 7 to 8 p.m. ata yon. Para naman sa mga magkakamping sa labas ay kailangan ng supervision ng mga guro. Hindi naman na namin masyadong pinakinggan ang ibang paliwanag nila basta kami nila Kate at Sonia ay may plano na mga gagawin. Habang nasa biyahe kami ay panay kwentuhan kami gaya ng nakagawian naming gawin. Nang antukin ay natulog na lamang kami sa biyahe. Nagising lang kami nang nag-stop over muna kami sa mga bilihan ng pagkain at nag-CR na rin. Habang nandoon kami ay nagtanong sa akin ng isang tindera kung saan ang punta namin. Sinagot ko naman siya at sinabi ang lugar na pagaganapan ng aming retreat. Nagtaka naman ako nang ang kanina ay nakangiting mukha niya ay napalitan ng pagkabahala. Marahil ay napansin nito ang nagtatanong na reaksyon ko sa biglang pagbabago ng mood niya. Kaya naman sinenyasan ako nito na lumapit sa kanya at may ibubulong siya. Nang magawa ko na ito ay agad niyang sinabi sa akin na mag-ingat daw kami sa lugar na aming pupuntahan dahil marami na raw silang mga naging customer na nagsasabi na may mga kababalaghan silang naranasan sa lugar na yon. May madre daw na nagpapakita doon at nanggugulo sa mga estudyante. Iwasan daw namin ang pagiging maingay dahil yun daw ang pinakaayaw nito sa lahat. Matapos namang sabihin ito ni ating tindera at saktong tinawag na kami ng supervising teacher namin sa bus upang bumalik na muli dito dahil aalis na. Nagpaalam naman muna ako kay ating tindera bago ako tuluyang umalis. Habang nagbabiyahe kami ay hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni ating tindera sa akin. Totoo kaya ito? Pero kung may katotohanan ang kanyang sinabi, ay bakit doon pa naisipan ng school na dalhin kami para sa retreat? Hindi naman siguro hahayaan ng mga ito na mapahama kami. Kaya naman binura ko na rin ang lahat ng mga alalahanin na yon sa aking isipan. Hindi ko na rin sinabi kina Kate at Sonia ang binanggit na babala na yon ni ating tindera. Ayoko naman at takutin sila lalo na si Kate dahil mahina ang puso nito pagdating sa mga usapang katatakutan. Itinulog ko na lamang ang lahat ng narinig ko dahil mukhang nananakot lang naman si ating tindera. Kinabukasan nang makarating kami sa aming destinasyon, ay agad kaming nagsiayusan ng aming mga gamit. Niyan din naman muna kaming makapagpahinga
ng aming mga guro at binilinan na pagdating ng 1 PM ay saka na kami magpo-proceed sa mga activities na aming gagawin. Kami nila Sonia ay hinanda na ang tent na isa-set up namin mamayang gabi bilang tulugan. Mukhang hindi lang naman kami ang nakaisip na sa labas matulog dahil nakita din namin ang iba naming kaklase na may mga dala ding tent nila. Grupo-grupo din ang sistema nila dito. Matapos naming mailagay ang aming mga gamit sa mga dapat paglagyan ay napagpasyahan kong maligo muna. Dahil maaga pa naman ay hindi na kami nagsama-sama nila Kate. Nauna na muna ako dahil init na talaga ako habang sila ay mamaya na lamang daw dahil mas gusto pa nilang maghiga-higa muna. Pagkapasok ko pa lamang sa banyo ng lugar na yon ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaiba. Parang may sumalubong agad sa akin na malamig na hangin na naghatid sa akin ng kakaibang sensasyon. Iba ito sa normal na lamig lamang, parang may kakaiba lang kasi sa aking nararamdaman. Dahil naghatid ito ng pangamba sa akin. Para tuloy nagdalawang isip ako na tumuloy sa aking plano. Upang mawala ang takot ko ay inisip ko na lamang ng maaga pa naman. Ang bili naman sa amin ay kapag gabi ay huwag kaming pupunta doon ng mag-isa. Ipinagpalagay ko na ang dahilan ng aking nararamdaman na yon ay ang sinabi sa akin ni ating tendera kagabi. Mas nanaig na kasi sa akin noon nang nararamdaman kong malinisan na agad ang mga duming kumapit sa akin sa magdamag na biyahe. Nang makapasok na ako ay binuksan ko na agad ang shower at napreskohan naman ang aking pakiramdam. Pagkalapat pa lamang ng tubig sa aking buhok. Nang maglalagay na ako ng shampoo ay pansamantala ko munang pinatay ang shower. Nang mapatay ko na ito ay siya namang rinig ko ng mga yabag ng paa sa may loob ng comfort room. Hindi ko naman ito masyadong ininda dahil baka may iba din namang gagamit ng comfort room. Nagpatuloy lamang ako sa aking ginagawa. Habang nagkukusot ako ng aking buhok ay may narinig akong sumitsit mula sa kabilang cubicle. Noong una ay hindi ko ito pinagtutuunan ng pansin pero maya-maya pa ay mas lumakas ang sit-sit nito. Nainis na ako noon dahil hindi ko naman maidilat ang aking mata upang tignan kung sino ito. Bilang pagpapakita na lamang ba dito ng sign na narinig ko na siya, ay kinatok ko ang dingding ng cubicle na kinakaroonan ko at nagtanong sa nang sisit-sit na yon kung ano ang kailangan niya. Nang hindi ko matanggap ang sagot ay inulit ko ang aking tanong. Muli ay katahimikan lamang ang aking narinig. Sa isip-isip ko doon ay napasabi ako na kanina ay nagmamadali ka, ngayon naman ay tinatanong kita ay hindi ka naman sumasagot. Dahil nga sa wala naman akong natanggap na kasagutan ay pinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa. Maya-maya ko na lamang sisilipin kung sino ang nasa kabilang cubicle pagkatapos kong maligo. Matapos kong magbanlaw at makapagbihis ay agad na akong lumabas ng shower room. Dumiretso ako sa kabilang cubicle at kinatok ito. Ngunit nabigla ako dahil paglapat pa lamang ng kamao ko dito ay natulak ko ito papasok. Bukas ang pintuan ngunit walang tao dito. Dito na ako nakaramdam ng kaba sa aking dibdib dahil alam kong may tao doon kanina dahil rinig na rinig ko ang sit-sit nito maging ang yabag ng kanyang paa pagpasok niya sa CR. Hanggang matapos naman ako ay wala akong narinig na senyales o ingay na lumabas na ang kanina ay nagpapapansin sa akin na tao sa kabilang cubicle. Sa sobrang taranta ko ay isa-isa kong binuksan ang pintuan ng mga cubicle ngunit wala talagang tao sa mga ito. Nag-iisa lamang ako dito. Hindi na ako nag-isip pa at agad-agad akong bumalik sa aming kwarto na humahangos. Nagtaka pa nga sa akin sina Kate kung bakit daw ganon ang aking itsura na para bang nakakita ako ng multo. Tiningnan ko lamang sila ngunit hindi na ako sumagot pa. Ano naman kasi ang sasabihin ko kung maging ako ay hindi ko maipaliwanag ang nangyari sa akin.
Hindi naman ako kinulit ng dalawa kong kaibigan at nagpasya na lamang umidlip muna bago dumating ang oras bago magsimula ang mga activities namin. Bukod sa akin ay may iba pa namang gumamit ng banyo, ngunit pagbalik nila ay wala naman silang nabanggit na kahit na anong kakaibang karanasan dito. Parang wala namang nangyari sa kanila na kagaya ng naranasan ko kanina. Nagpasya ako na huwag na lamang pagkaisipin ang nangyari dahil baka naman sa sobrang kakaisip ko doon sa sinabi sa akin ni ating tindera ay kung ano-ano na ang nai-imagine ko sa lugar na aming tinutuluyan. Pagdating ng oras ng aming mga activities ay medyo kalmado na rin ang aking pakiramdam. Ayokong masira ang okasyon na yon kasama ang aking mga kaibigan dahil lamang sa pagiging paranoid ko sa mga bagay-bagay. Sa buong maghapon na yon ay in-enjoy ko na lamang ang aming mga activities na naglalaman lang naman ng mga sharings ng iba't ibang mga struggles sa buhay at kung paano ito kinakaharap bilang isang high school students. Naglibot din kami sa buong lugar. Dahil medyo okay na ako ay bumalik na ang pagiging daldalita ko. Naging masaya naman ang araw na yon kahit pa nga ilang beses kaming nakakuha ng mga nang-uuyam na tingin sa mga madre dahil sa kadaldala namin. Natatawa na nga lang kami nila Sonia dahil ilang beses na rin kaming nasaway ng aming teacher dahil sa paghaharutan naming tatlo. Sa buong paglilibot namin, pinakanagustuhan ko yung doon sa may bandang chapel. Ang peaceful kasi at parang ramdam na ramdam mo yung presence ni Lord. Binigyan naman kami ng pagkakataon ng aming mga guro na makapagdasal dito. Abala ko noon sa aking ginagawa nang mapansin ko ang isang madre sa gilid na ang sama ng tingin sa amin nila Kate. Marahil ay nasa late 40s na ito at medyo payat. May hawak siyang rosaryo sa kanyang kamay at mahigpit ang pagkakakapit nito sa kanyang rosaryo. Nilingon ko ang dalawa kong katabi ngunit nanatili itong mga nakapikit at patuloy na nagdarasal. Nagtataka naman ako kung bakit ganon ang tingin sa amin ng madring yon samantalang wala namang kaming ginagawang masama sa kanya ng aking mga kaibigan. Tahimik nga lang kaming nagdarasal so bakit ba siya nagagalit? Hanggang sa matapos ata ang aming pagbisita sa chapel ay walang kakurap-kurapang tingin sa aming tatlo ng madring yon. Napukaw lang ang pansin ko mula sa pagkakatitig sa kanya nang tapikin ako ni Kate at tanungin kung ano raw ba ang nililingon ko doon. Natatawa pang nag-second demotion si Sonia na kanina pa daw na ang weird na mga kinikilos ko. Natatawa ko lang naman silang sinagot na kasi naman si sister grabing makatingin sa ating tatlo. Parang gusto tayong kainin. Naiinis ata sa beauty natin. Napakunot na naman ang noo ni Kate sa aking sinabi. Sabay nagtatakang nagtanong sa akin na sino ang tinutukoy ko na sister. Pabiro ko siyang hinampas at sinagot na ang tinutukoy ko ay yung madring kanina pang nakatayo sa gilid ng chapel na pinanggalingan namin. Nag-alanga namang ngumiti sa akin si Sonia sabay sabing nang titrip ka ba? Wala namang madre doon sa loob ng chapel. Tayong mga estudyante at mga teacher lang ang nandun. Dumugtong pa si Kate na kaya nga daw kanina pa silang nagtataka ni Sonia sa akin dahil titig na titig ako sa kawalan. Kanina pa at palingon-lingon pa ako. Nawala talaga ang mga ngiti ko sa aking mukha at muli akong lumingon kung saan ko nakita ang madre na tinutukoy ko ngunit wala na ito doon. Nang mga oras na yon ay binalot talaga ng takot ang buong pagkatao ko. Mukhang totoo nga yung sinasabi ni ating tindera. Meron ngang kakaiba sa lugar na yon at mukhang naranasan ko na ito. Ngunit bakit ako lamang ang pinapakitaan nito? Wala naman akong matandaan na ginawa o nilabag na rules. Bukod sa pagdadaldal namin ni Sonia ay wala namang kaming ginagawang masama. Imbis tuloy na mag-enjoy ako sa event na yon ay tila mas ginusto ko na lamang na umuwi dahil baka patuloy itong magpakita sa akin
habang naroroon kami. Buong maghapon na yon ay yun lamang ang tumatakbo sa aking isipan. Nagtataka na nga sa akin sila Kate at Sonia dahil napaka-unusual na tatahimik ako lalo na kapag nasa labas kami ng school. Marami kasi akong baong kwento at chika sa kanila sa tuwing magkakasama kami. Kaya naman hindi nila maiwasang magtanong kung ano ba ang problema ko at ganon ang kinikilos ko simula pa noong makarating kami sa lugar na yon. Doon ay ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng aking mga nasaksihan at naranasan. Matapos kong isalaysay ang lahat ay kita ko sa mga mukha nila na parang may pagdududa sila sa aking nilalahad na mga kaganapan. Sa totoo lang po, kung sa akin man ikwento ang ganon, ay baka hindi din ako maniwala at pagtawanan ko lamang ang magkwekwento nito. Naintindihan ko naman sila kaya hindi ko lang sila masisisi kung bakit ganon ang kanilang reaksyon. Sinabihan ko na lamang sila na huwag na nilang isipin yon at pinilit ko na lamang ang aking sarili na maging masaya sa aming lakad. Medyo effective naman siya at medyo nawala ang kanina ay takot na nararamdaman ko. Kinagabihan bago kami matulog ay nagpasama sa akin sina Sonia at Kate upang mag-shower. Since sa labas kami pumwesto dahil gusto naming maranasang mag-camping, ay medyo may lalakarin pa kaming mahabang hallway bago makarating sa comfort room. Nagpaalam kaming tatlo sa guro na nagsusupervise sa mga nagka-camping at binaybay na namin ang papunta sa banyo. Nagbibiroan pa kaming tatlo habang naglalakad sa hallway nang marinig namin na tila may nakasunod sa aming likuran. Sa pagkakalang isa lamang din ito sa mga estudyanteng kasama namin sa retreat, ay hindi namin ito binigyan ng pansin at nagpatuloy kami sa paghaharutan. Habang papalapit kami ng papalapit sa aming destinasyon, ay napapansin namin na bumibilis ang lakad ng kung sino man ang nasa likuran namin. Kaya naman tumigil kami upang hintayin sana ito dahil baka wala itong ibang makakasama at makikisabay lang sa amin. Madilim ang hallway na aming pinuntahan dahil nga gabi na rin at di ata uso sa lugar na yon ang ilaw ng ganong oras. Sinisipat din namin kung sino ang individual na nais makijoin sa amin ngunit nang marinig namin na medyo malapit na sa amin ang mga yabag ng kanyang paa ay bigla na lamang itong nawala. Literal na parang out of the blue na malapit na siya sa harapan namin ay tumigil ito sa kanyang paglalakad. Nagkatinginan kaming tatlong magkakaibigan bago napagpasyahang i-check kung bakit bigla itong tumigil. Bumalik kami sa aming dinaan ng lugar ngunit wala kaming nakita na sino man. Bakante ang hallway at walang sign ng may ibang tao bukod sa aming tatlo. Kahit na hindi kami mag-usap ay alam namin ang iniisip ng isa't isa. Sigurado kami na may nakasunod sa amin kaya paanong walang tao doon. Kung sakaling bumalik ito ay maririnig namin ang papalayong mga hakbang niya. Ngunit kahit yon ay wala kaming narinig. Wala naman siyang pagtataguan dahil wala namang mga gamit doon na maaaring niyang pagkublihan. Naalala ko na naman tuloy ang mga pinipilit kong kalimutan na karanasan sa lugar na yon. Bilang si Kate ang pinakababli sa aming tatlo ay siya din ang bumasag sa katahimikang namuo sa amin. Nagbiro ito na ang dami naman daw mapang trip sa mundo. At sumigaw pa sa kawalan na hoy kung sino ka man na nantitrip sa amin ay magpakita ka nga. Huwag kang magtago sa dilim. Pagkabanggit ni Kate na mga salitang yon ay may gumapang nakilabot sa aking katawan. Parang may nakatingin sa amin mula sa kadiliman na yon ngunit hindi naman ito nakikita. Binatukan ko si Kate at naiinis na sinabihan na hindi dapat siya nagbibiro at naghahamon ng ganon at baka may makarinig sa kanya at mapahamak pa kami. Natatawa naman itong sumagot na wala nga kaming kasama doon kaya sino naman daw ba ang makakarinig ng sinasabi niya. Natatawa si Kate at si Sonia na naglakad patungo sa comfort room. Pagdating doon ay sabay na kaming nag-asikaso.
Medyo nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan kaya naman gumamit din ako ng banyo. May ilaw naman sa loob nito pero sa labas ay tanging kadiliman lamang ang iyong makikita. Habang naroon kami ay nagbibiruan pa rin ang dalawa kong kasama habang ako naman ay hindi mawala sa isipan ang kakaibang sensasyon na naramdaman ko ng tila hamunin ni Kate ang sinumang sumunod sa amin kanina. Habang abala ako sa ganong kaisipan ay nakaramdam ako na para bang may tumatamang kung ano sa aking likuran. Naririnig ko din ang isang hagighik ng isang babae doon. Naparoll eyes pa nga ako dahil paniguradong si Kate na naman ito na nantitrip na naman. Kaya naman nang hindi ako nakatiis sa kanyang ginagawa ay inis ko siyang nilingon papadudot. Parang gustong humiwalay ng aking kaluluwa sa katawan ko ng oras na malingunan ko ang pinanggalingan ng aking nararamdaman kanina lamang. Mula sa aking likuran ay nakita ko ang madreng nagpaparamdam sa akin. Pero this time ay nakabaliktad siya at nakalutang sa hangin. Ang tumatama pala sa likuran ko ay ang rosaryong hawak nito na ngayon ay nakalaylay kasama ng kanyang belo na nakasuot sa kanyang ulo. Nakangiti ito sa akin at ang mata nito ay namumuti. Wala ka talagang makikitang itim sa gitna nito. Hindi ako makatili o makapagsalita ng oras na yon dahil sobrang magkalapit ang aming muka. Nararamdaman ko din ang panlalamig ng aking katawan na akala mo ay binuhusan ng napakaraming yelo. Naipit yata ang dila ko ng mga oras na yon kaya naman wala akong magawang anumang ingay na siyang magpapaalam sa akin dalawang kasama na may nangyayari ng kababalaghan sa akin. Nagtitigan lamang kaming dalawa ng madre bago ako gugisingin sa estado kong yon nang malalakas na katok sa pintuan. Narinig ko si Sonia na nagtatanong sa akin kung bakit ang tagal ko daw at kung kinain na raw ba ako ng banyo. Pagkatapos magsalita ni Sonia ay harap-harapan ding naglaho na parang bula ang madre. Dito na ako nagmamadaling naglinis ng aking sarili at mabilis na lumabas sa CR. Takang-taka naman sa akin ang dalawa kong kasama dahil hingal na hingal ako. Doon ko na din napigilang maluha. Agad naman akong niyakap ng aking mga kaibigan at nag-aaralang nagtanong kung ano daw ba ang problema ko at bigla-bigla na lamang akong umiiyak. Kahit alam kong hindi sila maniniwala sa akin ay ikinuwento ko pa din sa kanila ang nangyari sa loob ng cubicle. Hindi naman sila nagsalita at hinagod lamang nila ang aking likuran upang mapakalma ako. Nang medyo kalmado na ako ay nagpasalamat ako sa kanila. Sa isip-isip ko ay nangako ako sa aking sarili na pagkatapos ng gabing yon ay hindi na talaga ako babalik sa kumbento o anumang mga may kinalaman dito. Feeling ko kasi makakita pa lamang ako ng madre ay mahihimatay na ako sa takot. Medyo naging okay na rin naman ako kaya naman nagpasya na kaming magkakaibigan na lumabas doon. Pero mukhang wala yatang balak ang madreng nagpapakita sa akin na patahimikin ako. Tila tulad ng bunganga naming tatlo na walang preno sa pagsasalita ay hindi ito papatinag sa kanyang pananakot sa akin. Sa may pintuan kasi ay naroroon ito nakasilip ang nakangiting muka habang ang kamay nito ay nakahawak sa frame ng pintuan. Dahil itim ang suot na uniforme nito ng mga madre ay nangibabaw sa dilim ang namumuti nitong mga mata at kompleksyon. Agad akong napakapit ng mahigpit sa dalawang kasama ko. Kailangan ko ng lakas upang hindi ako tuluyang matumba dahil sa panginginig ng aking mga tuhod. Pero this time ay mukhang hindi na lamang ako ang nakakakita sa kanya dahil habang nakahawak ako sa dalawa kong kaibigan ay naramdaman ko din ang panginginig ng kanilang katawan. Tinignan ko sila at narealize ko na tama nga ako. Nakikita din nila sa pagkakataong yon ang nakikita ko dahil nakatingin din sila sa direksyon kung saan ay nakasilip ang madre.
Yumakap sa akin si Kate at pasimpleng bumulong ng best siya bang tinutukoy mo na nagpapakita sa iyo. Mangiyak-iyak ang boses niya dahil marahil sa takot. Tumango lamang ako dahil tulad kanina ay hindi ako makahagilap ng lakas ng loob para magsalita. Sabay-sabay kaming napaatras nang biglang naglakad ang madre paalis sa kanyang pinagtataguan patungo sa aming posisyon. Dahan-dahan ito at tila kinakaladkad ang mga paa habang nakasalikop ang kanyang mga palad na may hawak na rosaryo. Maya-maya pa ay bumilis na ng bumilis ang paglalakad nito hanggang sa makarating ito sa aming harapan. Ngiting-ngiti itong nakatingin kay Kate na tila ba sinasabi na hindi na ako nakatago at nandito na ako sa inyong harapan tulad ng nais mo. Dito na di napigilan ni Sonia na mapasigaw ng malakas. Tila hindi naman ito nagustuhan ng madre at mabilis na tinakpan ang bibig niya. Ngayon ay nakasimangot na ito habang nasa ganong posisyon sila ay tinaas nito ang isang kamay niya at inilapat ang hintuturo niya sa kanyang mga labi. Tila sinasabi nitong huwag kaming maingay. Nakita ko na tumutulo na ang mga luha ni Sonia ng mga panahong yon. Hindi naman namin alam ni Kate ang gagawin dahil hindi din kami makagalaw sa aming kinakatayuan. Nanatili lamang kami sa ganong posisyon hanggang sa makarinig kami ng maraming yabag ng paa na parang mga tumatakbo ang mga ito. Lumingon naman doon ang madre saglit bago muling bumalik ang kanyang tingin sa amin. Nag-iwan ito ng nakakatakot na ngisi bago naglaho sa aming paningin. Ang klise mang pakinggan pero literal na napaupo kaming tatlo ng sabay-sabay matapos mawala ang madre sa aming harapan. Maya-maya pa ay nagdatingan ng ilang mga madre at ang aming guro na nag-aalala. Agad kaming tinayo ng ilang mga madre habang nagtanong naman sa amin ang aming guro kung ano ang nangyari sa amin. Rinig na rinig daw nila mula sa nakabukas na bintana ng CR ang tili ni Sonia kaya nagmamadali silang nagpunta doon. Tanging iyak lamang ang naging tugon namin sa kanila dahil hindi talaga namin magawang makapagsalita ng mga oras na yon. Mukhang naintindihan naman ito ng mga sumaklolo sa amin. Kaya naman dinala nila kami sa isang kwarto at doon ay pinakalma. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay tila isang linggo na ang lumipas. Kahit pa nga isang araw pa lamang kaming nananatili sa lugar na yon. Nang medyo naging okay na kami ay doon na namin ikinuwento ang lahat ng naganap. Simula nang una ko siyang makita hanggang sa kakatapos lamang na pagpaparamdam nito. Nagkatinginan naman ang mga madre na kasama namin ang oras na yon bago nila sinabi na mukhang nagpakita na naman daw sa mga kabataan ng madreng nakarosaryo. Hindi lamang daw ito sa amin nagpaparamdam kundi maging sa iba pang mga naunang nagpunta sa kumbento nila. Ayon sa kanila ay ayaw na ayaw daw ng madreng yon ng ingay. Kaya naman kapag may napapadpad na mga medyo maiingay na mga individual, sa kanilang lugar ay nagpaparamdam talaga ito. Tila ba nababahala na hindi dapat gumagawa ng anumang malalakas na tunog sa loob ng kanilang kumbento. Doon ko naalala na pagkababa pa lamang pala namin ng bus ng umaga ay grabe na ang kaingayan naming tatlo nila Kate. Nadala kasi kami ng aming kasabikan kaya naman di namin naisip na baka may nagagambala na pala kaming ibang nilalang o tao sa aming inaakalang normal na kwentuhan lamang. Tahimik akong humingi ng paumanhin sa aming mga nagambalang madre at nakiusap na tigilan na nito ang pananakot sa amin. Hinatid naman kami ng aming guro sa aming tent matapos naming maging okay. Hindi na namin binanggit ang pangyayaring yon sa iba naming kasamahang mag-aaral hanggang sa makaalis at makabalik na kami sa aming paaralan. Pagkatapos ng kaganapang yon ay medyo nabawasan ang pagiging hyper naming magkakaibigan. Lalo pa nga at kung nasa hindi kami pamilyar na mga lugar. Natutunan namin na minsan ang aming pagiging madaldal at machika ay dapat na nilalagay din sa tamang lugar. Hanggang sa makapagtapos na kami ay baon namin ang pangyayaring yon sa amin na
pinipilit na kalimutan hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbibigay oras na basahin at ibahagi ang aking liham sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Ina. Tandaan po natin sa lahat ng oras na may mga bagay na ating nakasanayang gawin na dapat lamang ikilos sa tamang pagkakataon at lugar. Hindi porket masaya tayo ay makakalimutan na natin na may iba din tayong kasama na minsan ay hindi naman natin nakikita. Maaring nagagambala na natin sila nang hindi natin nalalaman, kaya naman mahalaga na matuto tayong rumespeto sa mga patakaran ng mga puok na ating dinadayo dahil hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng tao o elemento na maiinis sa iyo dahil sa pagiging matigas ng iyong ulo. Suportahan ang Kaistorya YouTube channel. Hanapin po ito pagkatapos makapakinig ng kwentong ito, sapagkat meron po tayo dong mga everyday, every night na ina-upload na mga horror stories. Narrated by Jason Steele, produced by yours truly, Papa Dudut. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel na meron po kaming prizes na ibinibigay sa weekly episode. Hanapin po yan, nasa homepage po mismo ng channel na ito. Makikita nyo po yung mga link ng ibang channels na produce ng inyong Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut